Hi! In this video, I will reveal to you common misconceptions about flexible dentures. I will also answer usual questions about flexible dentures that many denture wearers don't know. But before I continue, I would like to ask you to click the subscription button. Thank you. Ihayag ko sa inyo ang pagkakaiba ng flexible denture sa ultra-thin denture. Marami nagtatanong kung ang flexible denture daw ay pwede sa full denture. Ang ibig sabihin ng full denture, wala nang ngipin. Ubos lahat ng ngipin, bunot lahat. Gusto nila yung flexible denture kasi nga daw, hindi daw nababasag. Tama yung narinig nyo. Ang flexible denture ay hindi nababasag. Yun nga lang, ay hindi ko nire-recommend ang flexible denture sa full denture, yung wala nang ngipin lahat. Kasi po, pag yan ang ginamit sa full denture, hindi po siya lumalapat. Karamihan ng ginagawa kong flexible denture sa full denture ay binabalik ng pasyente. Katulad lang nitong hawak ko na flexible denture na full, ay binalik ng pasyente yan kasi hindi lumalapat. Mayroong mga cases na ang flexible denture ay gumagana sa full denture. Yun nga lang, depende sa ridge ng pasyente. Ngunit kung ang ridge ay flat na, hindi siya uobra. I would recommend that flexible dentures should be for BILA cases. Katulad nitong ipapakita ko sa inyo. Yan po ang tinatawag na BILA. Ang ibig sabihin ng BILA, mayroon na bunot ng ngipin sa kaliwa at mayroon din na bunot ng ngipin sa kanan. Ang ibig sabihin, bilateral. Some people call this rubberize. Kasi nga, parang rubber, kasi nga flexible. Pero hindi talaga yan rubberize. Dahil yan ay gawang plastic at nylon. Combination ng plastic at nylon. Pwede ba i-repair ang Flexite? Pag may nabunot ba ng ngipin, pwede idugtong? Paano kung natanggal yung ngipin? Pwede bang ikabit uli? Ilan lang yan sa mga tanong na aking sasagutin sa videong ito. Kaya huwag kayong umalis. Ang flexible denture ay nagta-tarnish yan. Ibig sabihin ng tarnish, nag-stain, nag-iba ang kulay. Kaya ang advice ko sa mga pasyente, bumalik kayo sa inyong dentista after 6 months para ma-repolish ang inyong flexible denture. Kasi ang Flexite, pagkalipas ng ilang buwan, ay nagiging magaspang siya. Dahil ang Flexite ay nagtatarnish at nag-iiba ang kulay, I would recommend that every 3 to 5 years ay papalitan ninyo ang inyong denture. Mamaya po ay i-discuss ko naman ang pagkakaiba ng ultra-thin dito sa regular flexible denture. Ang Flexite ba ay nare-repair? Hindi po nare-repair ang Flexite. Paano kung nagpabunot ako ng ngipin, pwede bang dugtungan? Hindi po pwede magdugtong kapag yung isang ngipin o dalawang ngipin ay nabunot sa flexible denture. Bakit? Kasi po ang plastic ay hindi compatible sa nylon. Kaya, pag nagdugtong tayo ng ngipin doon sa nylon, hindi po siya kakapit. Pero minsan, pinipilit ng pasyente na gawa ng paraan. Yon po ay ginagawa namin sa laboratory, pero wala kaming garantiya na yon ay tatagal. Kasi yon ay matatanggal din pagdating ng ilang araw o ilang linggo. Now we will proceed with ultra-thin. What is the difference between regular Flexite and ultra-thin? From the word itself,
Ang ibig sabihin ng ultra thin ay super nipis. Super lambot at super liit ang base. At ito ay sobrang gaan. Feeling mo, wala kang pustiso pag suot-suot mo ang ultra thin. Manipis, magaan, at malambot. Ang kapal ng ultra thin ay between 0.5 to 1 mm lamang. Dani, baka naman mapunit yan kasi sobrang nipis. Hindi po mapupunit ang ultra thin kahit manipis. Dito sa aking laboratory, ibang granules ang ginagamit ko. At ibang granules din ang ginagamit ko doon sa regular flexible denture. Kaya ang ultra thin ay medyo may kamahalan ng konti compared sa regular flexible denture. Ang ultra thin ay katulad din ng regular flexible denture na hindi siya nare-repair. Pag may nabunot ng ngipin, hindi pwedeng dugtungan. Pag may natanggal ng ngipin, hindi pwedeng kabitan. Hindi siya ma-reline at hindi rin mare-rebase. Nagtatarnish din siya. Kaya ang recommendation ko ay ibalik din sa dental laboratory every 6 months para ma-repolish. At ang recommendation ko din ay every 3 to 5 years ay dapat palitan ang ultra thin. Ang ultra thin ay hindi siya rubberized. Para lang siyang rubberized kasi super flexible. It is a thermoplastic. It is a combination of nylon and plastic. It has different processing procedures compared to regular denture. Sana po ay nasagot ng video ito ang inyong mga katanungan. My revelations on misconceptions about flexible dentures. If you have questions that I have not tackled in this video, please feel free to write your comment down below the comment section and I will answer them one by one. If you have not subscribed yet, please click on the subscribe button. If you have suggestions and recommendations, please feel free to tell me on the comment section. Thank you very much for watching. Bye. God bless.